Tayo po lahat ay tumayo. Mga awit, 34, 1-3. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Tayo po'y manalangin, aming Diyos, banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Ngayon po ay nakakatipon po muli kami para sa inyong pangalan, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa aming pananambahan, samahan niyo po kami sa pagpupuri po sa inyo, sa pag-aawitan po sa inyo, sa pananalangin po sa inyo, Panginoon. Ang inyong banal na Espiritu ang sumama po sa amin, Lord. Ganon din po ang may mga bilang, ganon din po sa online po namin, Lord. Ang inyong banal na Espiritu ang siyang sumaamin, Lord, at maging mabangong sa inyo ang aming gagawing pagpupuri po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ikaw po ang aming dakila at makapangyarihan sa lahat, Lord. Ikaw po ang aming sinasamba at sinasampalatayanan po. Samahan niyo po kami ngayong gabi sa aming pananambahan sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito'y aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Tayo po ay sama-sama pong umawit at magpuri po sa ating Panginoon sa gabi pong ito. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon sa kanyang kadakilaan, kabutihan, at nararapat lamang po na ibigay natin sa Panginoon ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa bawat araw na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kung gaano kaganda ang bawat araw na ipinagkakaloob niya. Tayo po ay sama-samang umawit at magpuri sa ating Panginoon. Kay
Ngayon naman po ay makakapakinig po tayo ng maikling pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos or short devotion na pangungunahan po tayo ni TNP June Kayabyab. Magandang gabi po sa ating lahat. Actually, hindi po ito devotion. Ito po ay sermon na abutin po ng kalahating oras. Hindi, kasi nakagawa na po ako ng sermon noon bago pa sabihin na nakipagpalit po ang kapatid na Chona sa akin. So muli po, isang magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi naman po. Sino po dito ang walang problema? Lahat tayo may problema. Lahat tayo may pinagdadaanan. Sa mga pagkakataon po sa ating buhay, ay parang napakabigat ng ating mga dinadala. Lalo-lalo na problema sa pamilya, tulad yung na-share ng kapatid na Bea last week. Talagang sabi ko, tumama doon yung sermon ko eh. Meron naman din pong problema sa financial. Meron din tayong dinadalang problema para sa mga kalusugan o sa emosyonal sakit. At minsan, ang tanong natin ay ito. Sino ang lalapitan ko sa oras ng kagipitan? Sino ang makakaunawa sa akin? Ang mabuting balita po sa gabi pong ito, sakto naman, naging pag-aaralan natin sa gabing ito, may Diyos tayo na hindi lang na nakakaalam ng ating mga pinagdadaanan, siya rin po mismo ang magbibigay ng tunay na kaaliwan. Tayo pong lahat ay tumayo at ating pong basahin ang ating teksto, ang ating pag-aaralan sa gabing ito, na makikita po natin sa 2 Korinto, kabanatang 1, talatang 3 at 4, sabi dito, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon, Jesucristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na siyang maaliw sa atin sa lahat ng ating kapigatian, upang tayo naman ay makapag-aliw sa mga nasa anumang kapigatian sa pamamagitan ng kaaliwan tinanggap natin mula sa Diyos. Pagpalay po nawa ng mga Panginoon ng pagkabasa ng kanyang banal na salita. Pwede na po tayong makaupo. Sa talata pong ating binasa, makikita po natin dito ang tatlong mahalagang katotohanan tungkol sa Diyos at sa atin. Ang una, ang Diyos ay Ama ng kahabagan. Sa ganitong pananaw, may mga ilang mahalagang diwa na kadalasang pinanghahawakan ng mga naniniwala o ng mga believer. Sabi, siya ay hindi malayo o walang pakialam. Siya ay Ama. Hindi siya malayo o walang pakialam sa atin. Salip, ang idea ng Ama ay nagpapakita ng malapit na ugnayan. Parang magulang na hindi makapagwalang bahala sa kalagayan ng kanyang mga anak. Ang puso niya ay puno ng awa at malasakit. Sabi diyan, ang kahabagan ay sentro ng kanyang pagkatao. Ibig sabihin po, ay nakikitungo niya ay hindi nakabatay lang sa pagkakamali o sa tagumpay ng tao, kundi may malasakit at pag-uunawa. At ang pangatlo, sabi din po diyan, kahit nasa gitna ng sakit, hindi niya tayo iiwan. Totoo naman po yan. May presensya na kahit sa hirap, may mga panahon na mabigat o masakit, ang paniniwalang ito ay nagbibigay ng lakas para sa atin. Hindi lamang sa pag-alis ng problema na agad-agad maalis, kundi sa pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Sabi po sa talatang ating binasa, siya ay Ama ng kahabagan. Ibig sabihin po, ang Diyos ay may pusong nagmamahal o mapagmahal, maunawain at puno ng malasakit.
Hindi siya tulad ng tao na minsan nauubusan ng pasensya. Hindi po siya tulad natin na napakaiksi ng mga ating pasensya. Siya po ay hindi napapagod na magmahal sa kanyang mga anak, lalo-lalo na sa mga naniniwala at sumasampalataya sa kanya. Isipin po natin na ang isang bata ay nadapa at nasaktan. Sa tingin nyo, sino ang kanyang unang lalapitan? Siyempre, ang mga magulang niya. Ang mga ama, lalo-lalo na ang kanyang mga ina o kanyang ina. Kahit gaanong kalaki o kasakit ng sugat na kanyang tinamo, ay ang unang-unang niya lalapitan ay ang kanyang magulang. Bakit kamo? Dahil alam niya na doon siya makakahanap o makakaramdam ng pag-aaruga. Ganyan din po ang ating Panginoong Jesus. Kapag tayo ay nasasaktan, lahat po tayo, lumapit po tayo sa ating Diyos. Lumapit po tayo sa kanyang panalangin o lumapit tayo na may panalangin kapag tayo ay may mga pinagdadaanan, lalo-lalo na kung di natin ito makakayanan. Huwag tayo magtago o magsinungaling. Sabi nga, magpakatotoo tayo. Huwag tayo matakot. Ilabas po natin yung ating nasa puso. Ilabas po natin yung ating damdamin. Ibuhos po natin sa Kanya ang ating mga luha, ang ating bigat ng ating mga dinadala. Dahil sa Diyos po, ay hindi po kailangan magkunwari. Hindi po ating kailangan mulahan. Sabi nga, sa Kanya ay pwede maging totoo. Totoo naman talaga. Yung pagod, yung sugatan, o kung nalilito man tayo, at doon din tayo kadalasan nakakahanap ng kapayapaan at lakas na maaari natin ipagpatuloy. Hindi niya tayo inuhusgahan. Bagkus, tayo ay yayakapin pa niya. Ang pangalawa po ay ang Diyos na pinagmumulan ng tunay na kaaliwan. Hindi daw po ito pangsamantalang aliw. Hindi ito, kundi tunay at malalim ang kapayapaan. Ang idea po ay ang Diyos, ang pinagmumulan ng kaaliwan, na hindi tulad ng pangsamantalang ginagawa natin dito sa mundo o nakukuha natin mga bagay na sitwasyon dito sa mundo. Ang kaaliwan niya ay mas malalim. Hindi lang ito pinapawi ng sakit na sa sandali, kundi nagbibigay ng kapayapaan sa loob kahit manatili ang pinagdadaanan. Pangalawa, umaaliw siya sa lahat ng ating kapigatian. Walang pinipili po. Kapansin-pansin din na binigyan din sa lahat ng ating kapigatian. Ibig po sabihin, wala pong pinipiling uri o hindi po o tindi ng problema na ating dinaranas. Sa mga oras na tila mabigat ang buhay, ang pagod, lungkot, pagkawala, o takot, may mga paanyaya na may bukas na handog ng kaaliwan. Ang kanyang kaaliwan ay nagbibigay ng lakas upang magpatuloy tayo. At ang epekto nito ay hindi lamang po sa ating emosyonal na ginhawa, ito ay nagbibigay po sa atin ng lakas na para magpatuloy tayo. Hindi po inaalis agad ang problema, pero pinapatibay po tayo na kakayanin natin ang mga bagay na ito. Sinabi din po sa ating binasang talata kanina na siya ay Diyos ng lahat ng kaaliwan. Lahat ng kaaliwan, hindi lang sa ilang sitwasyon, kundi po sa lahat. Marami pong tao ang naghahanap ng kaaliwan sa mga bagay na, sa mga kaibigan, sa social media, lalo sa social media. Marami din naghahanap ng kaaliwan sa libangan, sa paglalaro, at lalo na sa pera. Pero ang lahat po ng aking binanggit ay pangsamantala lang po ito, itong mga bagay na ito. Ang kaaliwan po ng Diyos ay, una, malalim.
Hindi ito mababaw o panandalian. Umaabot ito sa ubod ng loob ng tao, lalo na sa mga may sugat na hindi nakikita ng iba. Ang kaaliwan ng Diyos ay totoo, hindi po ito ilusyon o pampalubag loob lamang. Ito ay nakaugat sa katotohanan sa kanyang presensya at pangako, kahit hindi natin agad nararamdaman ang emosyon. Pangatlo, ang kaaliwan ng Diyos ay tumatagal. Hindi ito nawawala kapag nagbago ng sitwasyon. Maaring humina ang pakiramdam ng tao, pero ang pinagmulan po ay hindi po nagbabago. Hindi laging inaalis ng Diyos ang mga problema natin. Tama po, hindi po inaalis agad-agad yan. Pero binibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan, upang malagpasan po natin ang mga problemang ito. At lagi niya tayong sinasamahan sa laban. Parang isang bagyo po yan na magdamag na umulan, pero kung ang iyong tahanan o iyong bahay matibay at ang bubong talagang sigurado ka, panatag ka na ikaw ay ligtas. Ang Diyos din po ay ang kanlungan natin sa bagyo ng ating buhay. Sabi po dito, hanapin po natin ang presensya ng Diyos araw-araw. Anumang oras, hanapin po natin. Maglaan po tayo ng oras para sa panalangin. At magtiwala po tayo na kahit di po natin nakikita, ay asahan po natin na mayroong sagot ang ating Panginoon. Magtiwala po tayo na lahat ng ating mga pagsubok ay may layunin. Hindi lamang po natin alam kung ano ang layunin o kung ano ang ninanais ng Panginoon para sa atin. Kaya tayo binibigyan ng mga pagsubok na lalo na hindi natin, sa tingin natin na hindi natin makakaya, merong dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. At ang panghuli po, ay tayo ay tinawag na magbahagi ng kaaliwan. Sabi po dito, hindi lang para sa atin ang ating kaaliwan. Ito ay para ibahagi natin sa iba. Ang ating mga pinagdadaanan ay maaari pong maging pag-asa, magiging blessing po para sa ibang nakakarinig. Ang ating mga pinagdadaanan ay magiging instrumento din po upang makatulong tayo sa iba. Ang kaaliwan po na ating tinanggap ay hindi lamang po mananatili sa atin. Bagkus sabi nga po ay ibahagi po natin ang ating kwento para makapag-inganyo naman din po para sa mga nakikinig sa atin na iba. Hindi po natatapos sa atin, sabi ko nga, hindi po natatapos sa atin ang kaaliwan ng Diyos. Sabi po sa binasa din po natin talata, ay upang tayo naman ay makapag-aliw na iba. Makapagbigay ng kasiyahan, maging pagpapala po sa iba. Ibig sabihin din po na ang pinagdadaanan natin ay may layunin. Minsan, ang sakit na nararanasan mo ay magiging tuloy pala, magiging pagpapala pala para sa iba na nakikinig sa atin. Kung ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok o kalungkutan at maaring maranasan mo din ang aliwin ng Diyos, mas maintindihan mo o mas maunawaan ng tao na dumadaan sa parehong kalagayan ng pinagdadaanan mo. Makinig sa mga taong nasasaktan. Minsan kasi, ang pakikinig po sa mga taong nasasaktan ay hindi lamang po simpleng pagdinig lamang na sinasabi nila. Ito po ay pag-unawa sa bigat ng kanilang mga nararamdaman. Kung minsan din po, hindi naman din po kailangan ng payo o ng solusyon ang kailangan nila. Ang kailangan lang po nila ay yung taong handang makinig,
handang umupo lamang sa kanyang tabi, handang makinig sa lahat ng sinasabi mo. Yung tipong hindi ka husgahan, hindi ka iiwanan, bagkus makikinig ka lang, papakinggan mo lang. Kailangan lang naman kasi nila, mailabas nila kung ano yung nasa sa loob nila. Pwede rin po tayo magbigay ng encouragement. Pwede rin po natin ipanalangin. Ibigay po natin ang ating mga presensya, ang ating mga sarili. Pwede rin ibahagi natin ang ating mga karanasan upang makapagbigay din sa kanila ng pagpapala. Malay mo, yung naranasan mo, experience mo na ganito, maging pagpapala pala sa pag-sharean mo. Hindi po kailangan na maging perpekto po tayo para makatulong. Ang kailangan lang po natin ay maging totoo at handang magmalasakit. Mga magulang at mga kapatid, tandaan po natin ito. Ang Diyos ay Ama ng kahabagan, isang Ama na handang magpatawad at umunawa sa mga tao, lalo-lalo na po sa kanyang mga anak. Ang Diyos ay Diyos ng lahat ng kaaliwan, pagbibigay ng pag-asa kahit nasa gitna ng hirap. Alam naman po natin na sa lahat ng paghihirap na dinadaanan natin sa ating mga pang-araw-araw na buhay, ay lagi tayong nandyan ang pangako po ng ating Panginoon. At tinawag niya tayo upang maging daluyan ng kaaliwan para sa iba. Ito po ang hamon sa atin ngayon gabing ito. Kapag ikaw ay nahihirapan, kanino ka lumalapit? Lumalapit ka ba sa Diyos? O lumalapit ka sa ibang bagay? At kapag ikaw ay hinaaliw na, handa ka bang umaliw para sa iba? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po dahil kayo ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Sa bawat sakit at pagsubok na aming pinagdadaanan, Panginoon, tulungan niyo po kami kami lumapit sa inyo, Panginoon. Aliwin niyo po kami ng inyong mga puso at gamitin niyo po kami, Panginoon, upang magpapala sa iba. Gawin niyo po kami maging instrumento ng inyong pag-ibig, Panginoon, at pag-aasa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, TNP June Kayabyab, sa iyong maikling mensahe. At ngayon po ay makaka-praise and worship po tayo sa pangunan ng kapatid na Gigi Ordonez. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Nagulat kayo. Andito ako. Nag-volunteer na ho ako kasi retired na ako. Walang retirement sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. So, patuloy po tayong umawit at ialay ang ating tinig sa Panginoon, sabay ng panalangin na patuloy niyang gawing banal na tahanan ang buhay ng ang bawat isa. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay pumisan. Tayo pong lahat. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay pumisan. Loobin
dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikaan, sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Tayo po lahat. Loobin mo ang buhay ko'y banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sige po, tayo po ay nasa panahon ng pananalangin. Bigay po natin ang ating buong pusong pagsamo sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Ama sa gabing ito na muli ay pinagsama-sama mo po kami Ama upang sambahin ka, papurihan ka, awitan ka, pasalamatan ka, at muli Ama ay kami ay sumamo ng awa at hagag sa iyo. Ama, itataas po namin sa mga sandaling ito ang aming butihing Pastor Erlantan. Salamat po sapagkat katulad ng aming dinadalangin sa iyo, ibinangon mo po siya Ama sa banig ng karamdaman. At alam po namin Ama na sa madaling panahon ay itatayo mo rin po si Ama sa sarili niyang lakas na ipagkakaloob mo Ama. Pagagalingin mo ang kanyang mga natitira pang maliliit na sugat at hahayaan mo po si Ama na pagkalooban ng lubusang kagalingan. Ama, namimiss na po namin siya. Namimiss na po namin ang presensya ng aming pastol. Kami na kanyang mga tupa na naghihintay sa kanya. Nagtitiwala po kami at lubusang nananalig, Ama, na sa madaling panahon, Ama, ay makakasama namin siya sa pananambahan. Sapagkat alam namin, Ama, na mayroon kang layunin kung bakit nangyari ang mga bagay na ito sa kanya. At alam namin, Ama, na meron siyang ninanasa na sa kabila ng kanyang kalalagayan ay patuloy siya, Ama, na maglilingkod sa iyong ubasan. Salamat po sapagkat alam namin ang lahat ng aming dalangin para sa kanya ay tutugunin mo. Ganon din po itinataas namin sa iyo ang kapatid na Dignabay, ang ina ng TNP Edbay. Nakikita mo po, Ama, ang kanyang kalalagayan. Nakikita mo rin po, Ama, ang pagpapahalaga at pag-aaruga ni TNP Ed sa kanyang ina. Kaya hiling po namin, Ama, patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan, kalusugan, at linaw ng pag-isip sa kabila ng kanyang edad na maalaala pa niya, Ama, ang lahat at hindi makalimot, Ama. Naniniwala po kami, Ama, na tunay na kakatagpuin mo ang aming dalangin sa kanya. At bigyan mo rin po, Ama, ng patuloy na kalakasan ang TNP Ed upang patuloy niya, Ama, na maalagaan ang kanyang ina, ang kanyang ama, ang kanyang mga magulang, Ama. Salamat po. Ganon din po, itinataas namin sa iyo
Si Tubing Arillas na pinsan ng kapatid na Annalisa na naaksidente sa motor. Nasa panahon po siya, Ama, na nasa banig ng karamdaman sapagkat hindi niya maigalaw ang kanyang buong katawan. Alam mo po, Ama, ang tunay niyang kalagayan. Alam mo po kung ano ang bahagi ng katawan na napinsala sa kanya. Hipuin mo po siya, Ama, ng iyong mapagpala at mapaghimalang kamay upang siya, Ama, ay bumalik sa normal na makakilos sa kanyang sarili, Ama. Tunay, Ama, naniniwala kaming tutugunin mo po ang aming dalangin para sa kapatid na ito upang sa gayon, Ama, siya man, Ama, ay manalig sa iyo, pasalamatan ka sa gagawin mong pagpapagaling sa kanya. Ganon din po ang aming kapatid na Geraldine Baladhay de Guzman na may bradycardia. Ama, hindi po namin batid kung ano ang meaning ng bradycardia. Maaring ilan sa amin ay may alam. Kung ano man po ito, Ama, inalalapit po namin ito sa iyo. Katagpuin mo po ang kapatid na Jane at hayaan mo po na ibigay ang lunas sa kanyang karamdaman. Naniniwala po kami, Ama, na siya ay patuloy na nagtitiwala na ipagkakaloob mo ang kagalingan niya. Ganon din po, Ama, itinataas namin sa iyo sa mga sandaling ito ang kapatid na si Reno Alusada, ang ama ng kapatid na Heron. Batid mo rin po, Ama, ang kanyang kalalagayan at sa pamagitan ng pagdadalaw ng mga diakonisa sa kanya, siya po ay nakakarinig na iyong banal na salita at sa ganung paraan, Ama, ay natututo siya, nananalig siya at umaasa, Ama, na ipagkakaloob mo po ang kagalingan niya. Salamat po, aming Ama. Ganon din po, dalangin namin sa iyong iba pa naming mga kapatid na patuloy na may karamdaman o maaring ang iba sa kanila ay nagpapagaling. Katulad ng kapatid na Elmar Lumitaw, kapatid na Norma Argibara, kapatid na Osias Nieva, kapatid na Norma Ocol, kapatid na Laura Biscocho, kapatid na Esther Mariano, kapatid Ambet Orindaing, kapatid Julie Imosino, kapatid na Remedios de Leon, kapatid na Milet Bonifacio, kapatid Rodolfo Emperador na tatay ni kapatid na Annalisa, kapatid na Erwin Peñas at kapatid na Arwinson. Ama, nakikilala mo po sila. Batid mo po ang kanilang mga tunay na kalalagayan. Tunay na itinataas po namin sila sa iyo, Ama, sapagkat ikaw ang Diyos ng kaawaan, ikaw ang Diyos ng kagalingan. Ikaw po ang aming dakilang manggagamot at basbasan mo rin po, Ama, ang mga gamot na inihatol sa kanila ng doktor, ang mga iniinom nilang maintenance, Ama. Basbasan mo po ito upang makatulong, Ama, sa kagalingan nila. Maraming salamat po, Ama. Ngayon pa lang, Ama, inaangkin na namin ang kagalingang tunay na sa iyong magmumula. Purihin ka, aming Ama, sa pangalan ng iyong anak na sa Jesus. Amen. Magpatuloy po tayo sa ating pag-aawitan. Papurihan po natin ang ating Panginoon. Sabi nga po sa ating susunod na awitin, nawa na sa ating bawat paghinga at pagpintig ng ating puso ay ialay natin ito sa ating Panginoon na sa ating buong lakas itanghal natin ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabutihan sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay sama-samang umawit at magpuri sa ating Panginoon.
sa lahat. Muli, patuloy po kaming dumadalangin sa iyong harapang Panginoon. Patuloy po ninyong ipagbuklod ang bawat isa sa amin upang kayo ang siyang may taas, matakila sa aming buhay, Panginoon. Lord God, sa mandaling ito, Ama, ay amin pong tinataas ang Go Path na kung saan ang iyong mission sa bawat kalalakihan, kababaihan, mga kabataan na iyong tinawag sa iyong ubasan na kung saan kayo ang siyang may taas at matakila sa bawat amin pong pagpapahayag ng iyong makatotohanan at buhay na salita. Dinadalangin po namin, Ama, ang bawat mga kabataan na kung saan yung hinuhubog, lalong-lalo na sa Dreamville, Panginoon. Dinadalangin po namin, Ama, nawa sila ay mahubog na naayon lamang sa iyong kalooban. Bigyan mo po ng wisdom and knowledge ang mga nagtuturo sa kanila. Nawa, bigyan mo po sila ng kasibagan upang madapan nila ang nais ng mga bata na sila ay mabigyan ng kaukulang pagpaalaga ng naaayon lamang sa iyong kalooban. Dinadalangin din po namin, Ama, sa gabing ito na kung saan amin pong magaganap na magkakaroon ng pagkakaisa sa pagkakaisa ng iglesia na kung saan ang bawat isa sa amin ay magkakaroon ng pagkakaisa ng lahat ng mga nais po namin isaalang-alang sa aming pong Panginoon. Alam po namin, Panginoon, nakikita mo ang bawat isa sa amin. Kayo ang isa nakakalamat, nakakapatid. Kung kaya't, Lord, tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin. Ganon din po, Panginoon, dinadalangin po namin, Ama, ang iglesia na kung saan ang bawat mga namumuno magmula sa national hanggang sa pinakamababa, tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin. Alam po namin, Panginoon, na hindi nyo kami pinapabayaan. Lord God, Lord, kayo ang siyang nakakaalam. Lahat ng bagay na nais po namin na iparating sa iyo ay nakikita mo, Panginoon. Lord God, kung hindi man namin nababanggit sa iyo, ay nakikita mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ganon din po, O Diyos, sa sumandaling ito, Ama, dinadalang po namin, Ama, ng mga namumuno ng aming bansang Pilipinas magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan hanggang sa pinakamababa. Nawa kayo ang siyang gumawa ng paraan upang magampanan nila ang kanilang tungkulin na naayon lamang sa iyong kalooban. Maging sa amin pong military, dinadalangan po namin, Ama, na kayo ang siyang gagalaw at kikilos na naway magampanan nila ang kanilang tungkulin na naayon lamang sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng bagay na ito. Lord God, sa gabing ito, Ama, nakikita mo ang bawat isa sa amin. Nasa harap mo, Panginoon. Kung ano man ang mga bagay na dapat po namin nabanggit, na hindi pa nabanggit, kayo ang nakakaalam at nakakapatid sa bawat isa sa amin. Lord God, sa gabing ito ay amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang bawat isa sa amin. Muli sa ipulat ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Tayo po'y lumapit sa Kanya. Hayaan nating siyasatin ng Panginoon ang puso ng bawat isa. Hallelujah.
Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Tayo pong lahat lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Hallelujah. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Tayo pong lahat lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patuloy po tayong manalangin. O aming Diyos na makaparan sa lahat, Lord, linalapit namin sa iyo ang bawat membro ng aming iglesia. Dinadalangin ko, mahal Panginoon, na lumago kami sa aming mga pananampalataya. Ganon din po, linalapit namin sa iyo ang aming mga kapatid na nawalan ng hanap buhay. Dinadalangin ko, mahal Panginoon, tulungan mo po sila, mahal Panginoon, na magkaroon muli ng kanyang hanap buhay. Ganon din po ang aming mga estudyante na sa ngayon ay kasalukuyan na nag-aaral pa sila ngayon. Tulungan mo sila, mahal Panginoon, na lumago din po, mahal Panginoon, sa kanilang mga pananampalataya. Tulungan mo din sila habang bakasyon, mahal Panginoon, at manumbalik sila sa kanilang pag-aral na may mga malusog na kanilang pangangatawan. Ganon din po ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa sa kabila ngayon na mayroon doon mga kaguluhan. Dinalapit namin sa iyo, mahal Panginoon, na pag-ingatan mo sila, mahal Panginoon, at bigyan mo din sila ng masaganang pamumuhay, bigyan mo din sila ng magagandang mga pagkakakitaan po, mahal Panginoon. Huwag mong pong ipahintulot na mawalan po sila ng mga pagkakakitaan. Ganun din po, linalapit namin sa iyo ang aming mga kapatid na may mga hanap buhay. Tulungan mo din po sila, mahal Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho, naging malusog ang kanilang pangangatawan. Gabayan mo sila, mahal Panginoon. Ikaw po ang magpala, ikaw po ang mag-bless sa kanila, mahal Panginoon. Tulungan mo po ang maging kalugod-lugod sa iyong paanan at bigyan mo po ng malinaw na kaisipan at ang muli po bigkisin mo at bigyan mo po ng magandang pagsasamahan sa relasyon sa bawat pamilya. Tulungan mo po kay mahal na Panginoon, ikaw po magpala sa bawat isa amin. Ito po ang samot langit ko po sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
tayo po ay patuloy na umawit, magpuri sa ating Panginoon. Ibigay po natin yung pinakamataas na papuri at pagsamba sa ating nag-iisang Diyos at wala siyang katulad. Bigay po natin sa Kanya ang pinakamataas na papuri. Ama, na wala kang katulad. Salamat, Panginoon, na Ikaw ay tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Panginoon, sa gabi pong ito, dumadalangin po kami ng kapayapaan, Panginoon. Dalangin namin ng kapayapaan sa buong mundo. Hindi lamang sa aming bansa, kundi higit sa lahat, Panginoon, sa mga bansa na tunay na nagkakaroon ng hidwaan, nagkakaroon ng digmaan.
Panginoon, Ikaw ang aming kaaliwan. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming hari. Dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ang pumagitna sa mga bansang ito. Dalangin namin, Panginoon, na tunay na ang iyong kapangyarihan, ang iyong kapayapaan, Panginoon, ang iyong kaaliwan, ang makita ng mga namumuno sa mga bansang ito na nagkakaroon ng hidwaan. Gayun din, Panginoon, dalangin namin ang kapayapaan sa aming bansa. Dalangin namin, Panginoon, ang kapayapaan para sa aming mga Pilipino, Panginoon, na dumaranas ng kahirapan, dumaranas ng epekto ng lahat ng mga nangyayari sa panahong ito. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang may kontrol sa lahat. Wala kang katulad, Panginoon. Gayun din, Ama, dalangin po namin na ang mga namumuno sa aming bansa, Ama, sa mga nangyayari sa kapaligiran, sa pagtaas ng mga bilihin, sa epekto, sa krudo, sa langis, Panginoon, sa gasolina, sa kuryente. Tunay, Ama, na nababahala ang marami sa amin. Subalit alam namin, Panginoon, na Ikaw ang aming Ama, Ikaw ang aming kaaliwan. Gayun din, Ama, dinadalangin po namin ang aming iglesia sa Tipas, ang mga namumuno dito sa amin, ang mga namumuno sa nasyonal, sa distrito, lahat, Panginoon, ng iyong mga itinalaga, lahat, Panginoon, ng mga pinili mo noong panahong iyon ng eleksyon. Tunay, Ama, na may mga kadahilanan kung bakit kami ang pinipili mo, Panginoon. Alam po namin na tutulungan mo ang bawat isa upang mamuno sa nasyonal ng Iglesia Evangelika Unida de Cristo, Panginoon, sa distrito at sa lokal. Tunay, Ama, na ang lahat ng mga gawain, alam namin na iyong bibigyan ng iyong gabay ang mga namumunong ito upang ang lahat ng aming mga gawain ay magpuri lamang sa iyo at sa iyo lamang. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat na Ikaw ay walang katulad noon, ngayon, at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo at ngayon po ay nasa panahon po tayo ng paghahandog, nakasabay po ng isang tanging awit na ibibigay sa atin ng ating kapatid na si J.R. Dimagila.
Maraming salamat, kapatid na JR. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating doxology. Tayo po'y manalangin. O Diyos, sa mga Panginoon sa lahat, salamat po, Panginoon, sa gabing ito, nang muli kami kasama-sama, Panginoon. Patuloy kami ng puri at tinaas ang iyong dakila pangalan, Panginoon. Panginoon, ikaw ang pinagbumulan ng tunay na kaaliwan at kapayapaan. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na aming natutunan sa gabing ito. Sa bawat salita at katotohanan aming narinig, Panginoon, naway ito'y manatili sa aming mga puso at magbigay ng lakas sa aming mga oras, sa aming mga kinahaan, Panginoon. Sa gitna ng aming mga pagsubok, Panginoon, at suliranin, tulungan mo po, Panginoon, na kami alahanin na ikaw laging nariyan at umaaliw sa amin at gumagabay at nagpatuloy na nagbibigay ng pag-asa, Panginoon. Turuan mo po kami, Panginoon, na magtiwala sa iyong pangako, Panginoon, at magandaluyan ng iyong kaaliwan para sa iba, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ng bawat isa sa amin, ang aming mga pamilya, Panginoon, naway madama namin, Panginoon, lagi ang iyong presensya sa lahat ng pagkakataon. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay sa gabing ito. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy niyong pag-iingat hanggang kami ay makarating sa aming mga tahanan. Ingatan po ang bawat isa sa amin, sa aming pag-uwi. Patuloy mo pong pagpalain, Panginoon, ang iglesyang ito, ang aming pastor na patuloy na nagpapagaling, Panginoon, sa bawat pamilyang narito sa gabing ito. At maging ang mga nanonood sa kanilang mga tahanan, Panginoon, na kasama namin sa pagsamba sa gabing ito. Sa pagkakataon po ito, Panginoon, gawad mo po, Panginoon, ang inyong makapangyarihang benediction, Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakaharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong na Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat.